Welcome back sa ating YouTube channel, Nate Vlog TV. Tara, pag-usapan natin ngayon kung ano mas matipid pag magpapainit kayo ng tubig, gas stove ba or electric kettle. Tara, pag-usapan natin. So, pag kayo nagpa-refill ng isang LPG gas, meron yan timbang na 11 kilograms. So, nakikita nyo naman, ang 11 kilograms na yan ay pumapatak ng 1,000 pesos sa ngayon. Depende po yan sa lugar nyo at kung saan kayo kumukuha. Kung may distributor kayo o kaya meron kayong supplier, yan. Diyan po magkakaiba yung presyo. Ngayon, para i-compute natin yung 1,000 pesos, i-divide natin yan sa 11 kilograms para makuha natin yung per kilo. So, yung per kilo niyan ay 90.90 pesos per kilo. Sabihin natin 90 pesos per kilo o 91 pesos per kilo. Okay. So, ganun kamahal ang isang per kilo ng LPG gas. Ang isang kilo ng LPG ay tumatagal yan ng 7.5 hours average. Yung 7.5 average na yan ay consider yung inyong apoy ay average to high ang kanyang takbo ng apoy o yung kanyang intensity. Okay, paano natin kukwentahin yung kanyang kinukonsumo natin base sa tagal ng pagpapainit natin ng tubig. So, ang gagawin natin, yung price per kilo ng LPG, i-divide natin siya ng 7.5. Dahil 7.5 hours ang ating magagamit sa isang kilo. Ganon siya katagal. So, ang magiging answer niyan ay 12.12. Yan ang ating magiging konsumo kada oras. So, lagyan natin ng value, pesos per hour. Okay, so yung kanya magiging konsumo natin ay 12.12 pesos per hour. Ngayon, depende kung nagpapakulo kayo ng isang oras, kalahating oras, 15 minutes. So, ang gawin nating basihan is isang oras. So, kung nagpapakulo kayo ng isang oras, sa isang araw, kumukonsumo kayo ng 12.12. Dahil ganito yon. Yung 12.12, imumultiply nyo yan sa hours of usage. So therefore, kung ilang oras kayo gumagamit, halimbawa, 12.12, isang oras kayo nagpapainit ng tubig, ang makukuha nyo ngayong answer ay 12 pesos per hour. So, ganun po yung computation. Kung wala kayong pinagagamitan ng LPG gas nyo, maliban lang sa pagpapakulo, at umaabot lang kayo ng isang oras sa isang araw, depende kung maglalagay kayo sa thermos, maliligo kayo, ilan yung membro nyo ng pamilya na kailangan ng mainit na tubig sa umaga para maligo. I-assume natin na isang oras. So, gagamit kayo ng 12 pesos and 12 centavos per oras doon sa inyong pagpapainit ng tubig sa LPG gas stove. Let's say naman, kayo ay gumagamit lang ng 30 minutes. So, gawin natin yung 30 minutes ay 0.5. So, kwentahin natin yung ating input na 12.12 times 0.5 hour. So, magiging sagot natin sa isang pakuluan na umaabot ng 30 minutes ay 6.6 pesos yan. Okay?
So, yun ang inyong magiging konsumo kada araw. Kung kayo ay nagpapakulo ng 15 minutes lang, kung kayo lang ay nagsosolo o nag-iisa, so 15 minutes is equivalent for 0.25. So, yun ang magiging inyong factorial. Ipa-factor nyo, i-multiply, I'm sorry. So, gagamit kayo ng 3 pesos and 3 cents. So, yun po yung inyong magagastos, mga guys. So, kung kayo kumukonsumo ng isang oras, 12.12, kung naman ay kalahating oras o 30 minutes, kukonsumo kayo ng 6 pesos and 6 cents o centavos. At kung kayo ay 15 minutes magpapakulo, gagamit kayo ng 3.03 cents o 3 pesos and 3 centavos. Yun po yung inyong magagastos. So, kayo na ang bahala kung kayo ba ay araw-araw nagpapakulo, every weekdays lang, o every weekend, o ilang araw sa isang buwan. Ang gawin nating basehan, etong 12.12, i-multiply natin yan guys ng 30. So, gagastos kayo ng 363.6 pesos sa isang buwan. So, dito ko na nalalagay. 363.60 pesos. Yan ang inyong gagastusin sa isang buwan. Kung araw-araw kayo nagpapakulo ng tubig sa isang oras. So, yun ang kabawasan sa inyong karga ng LPG gas sa inyong tangke. Ngayon naman, kung kayo ay gumagamit ng kalahating oras lang o 30 minutes lang sa isang araw, so ganoon din ang process. 6.06, i-multiply nyo ng 30 days. So, ang magiging answer niyan ay, dito ko na nalalagay sa baba, 181.80. Yun yung inyong magiging konsumo kung kayo ay 30 minutes nagpapakulo ng tubig, abot ng 181.80. O sabihin natin 182 pesos sa isang buwan. At kung kayo ay madalang magpakulo ng tubig, isang beses lang, pangkalahatan, yung 12.12, i-multiply nyo ngayon ng 0.25. At ang makukuha nyo dito kanina ay 3.03. I-multiply nyo ngayon ng 30. Parang pinagulo ko lang. Okay, so multiply nyo lang yung ito dito. At makukuha nyo answer dyan ay 90.90 pesos. Yan yung po yung makukonsumo nyo sa isang buwan. Pag-usapan naman natin ngayon yung electricity. Sa electricity, kailangan natin gumamit ng formula. Okay, para maintindihan natin, meron tayong sinusunod na dalawang rule. Yung unang rule, para makuha nyo yung energy consumption formula, ito yung ating gagamitin. So, yung energy cost natin, i-multiply natin yan ng watts. Tapos, number of hours per day. Then, divide natin ng 1,000. So, tara, gawa tayo ng isang example. So, kumuha tayo ng isang example. Ito yung electric kettle ng Camel. Yan. Kung kayo gagamit ng electric kettle, makikita nyo sa kanyang specification kung ilang voltahe.
So, nakalagay dito is 230 volts AC, 60 Hz, 2,000 watts. Ang kailangan yung kunin ko ilang watts. Ito ay 2,000 watts. Okay, so ang gagawin nyo, yung electric kettle dito kasi ay meron kaming biniling bago. So, panoorin nyo na lang doon sa susunod na video. So, ito, gagamitin natin muna ay 2,000 watts. Pasensya na, nabura ko yung ano eh. Tapos, ilang oras, let's say, 1 hour ko ginagamit. So, ngayon, na magiging answer niyan ay 2,000. So, i-divide nyo ngayon yan ng 1,000. So, ano magiging answer natin? 2,000 divided by 1,000. So, ang kanya magiging energy consumption ay 2. O sabihin natin 2.0. Paano kung yung electric kettle ay mas mababa sa konsumo? Let's say 1,800 ang konsumo. Ito yung nabili ko yung brand na Top Mama. So watch na lang po yung video about to sa Top Mama. Tapos i-multiply nyo yan ng 1. So magiging answer nyo ay 1,800. I-divide nyo ngayon ng 1,000. So, ano magiging answer niyan, guys? Depende sa inyo kung ano yung brand na ginagamit yung electric kettle. Yun ang makakapagsabi. Divided by 1,000. So, 1.8 yung kanyang energy consumption. Kung yan ang inyong electric kettle, mga guys, makukuha nyo ngayon yung energy cost formula. Ito yun, yung tinatawag na cost. Napakasimple lang yung formula niyan. Kung ano yung magiging energy consumption nyo, ilalagay nyo lang dito. Tapos, kukuha kayo ng resibo sa Meralco. Hanapin nyo ngayon yung pinaka-importante dito, yung your rate this month, 11.62 centavos per kilowatt hour. Take note, hindi po yan pare-parehas. Tulad nito, mas mababa, 0.85 cents per kilowatt hour. At may mas mababa dyan. Kung hindi nyo ginagamit, 0.0. Sana all. Joke lang po yun. At kung medyo mas mataas, 3.05 cents per kilowatt hour, mas okay yan. Pero yan ay sample lang. Depende nga po yan kung ilan pong kilowatt per hour ang binibigay ni Meralco rate sa inyo. So dito, ang pagbasehan natin ay 11.62 pesos per kilowatt hour. Kaya kung medyo mainit ang panahon, mas tumataas yung inyong per kilowatt hour. Okay. So, ang ating EI 2.0, i-multiply natin ng 11.62 para makuha natin yung cost. So, 2.0 o 2 multiply by 11.62. So, yan ang inyong magiging konsumo sa isang araw. 23.24 pesos per day. At para ikwentahin natin sa isang buwan, ang gawin nyo lang ay 23.24
i-multiply nyo lang ng 30 days. At yun ang magiging answer nyo sa isang buwan. So, multiply natin ng 30 days. 697.2 pesos. Pasensya nyo na po, medyo magulo yung sulat ko. Sana nababasa nyo pa rin. Isa kasi nag-autofocus yung ating camera. Kasi hindi ko po ginagamit yung GoPro pag sa mga ganito kasi mahirap basahin. Medyo nagkakaroon ng bird's eye effect yung ating video. So, dapat yung cellphone ang ating gamitin. Okay. So, ito naman ang ating pag-usapan. Yung nasa baba ay 1.8 dahil ang ating ginagamit na electric kettle sa ngayon ay si Top Mama na 1,800 watts. So, ang gagawin nyo lang, so, 1,800 i-multiply nyo lang ng 11.62. So, yun ang magiging answer nyo per day consumption. Ay, sorry, baligtad. Yan, nagkamali tayo eh. Sorry po. So, i-multiply natin 1.8 times 11.62. Ang magiging answer natin ay 21.02. Yun po yung inyong babayaran sa isang araw. So, per day po yan. Kung gusto nyo makuha yung per month, i-multiply nyo lang po yung 21.02 by 30 days. So, multiply natin ng 30. Ang magiging answer niyan ay 630.72. So, yun po yung ating magiging sagot. So, may kalakihan kasi ang ginamit natin dito ay 1 hour. Kung pwede naman nating mas mababa yan, kasi hindi naman isang oras nagpapainit ng tubig sa electric kettle. Usually, mga 10 to 15 minutes, depende po yan sa dami ng inyong ipapakulong tubig. Kung ang electric kettle ay 1.8 liters, so aabot po yan ng mga 7 to 8 minutes, usually. At kung konti naman ang laman yan, umaabot lang yan ng mga 4 to 6 minutes ang kanyang oras. So, ganun. So, ganun po yung ating computation. So, ngayon, kung ito yung pagbabasehan natin kung ano ang mas mura, so, kayo na po yung humusga. Yan po. So, meron ako ditong website na kung saan matutulungan kayo paano mag-compute. Ito yung website na sinasabi ko sa inyo. So, ito yung electricity bill calculator. Meron dito kung saan kayo nakalocate kung Philippines. Gagamit kayo ng appliances, kettle o electric kettle. 1,800 watts consumption o power consumption. Tapos, kung ilang oras kayo nagpapainit. So, ang gagamitin natin dito ay 1. Check natin kung tama yung ating diniscuss. Tapos, ika-calculate natin yan kung tama. Okay. So, medyo malapit yung kanyang resulta.
Yan, malapit yung kanyang resulta sa 1.8. Yan. So, konting-konti lang naman ang ano yun ang difference, pero halos malapit lang. So, tulad nito, so 1 hour ang gamit ko, 1,800 watts ang power consumption ng aking electric kettle. Ang nakuha ko ay sa manual computation ay 21.02 per day. Pero dito, electricity cost is 20.91 centavos. So, almost malapit na yung kanyang resulta. Ngayon, ang kanyang cost per month ay 636.63 centavos per month. So, ibig sabihin, mas sakto lang. Hindi naman gaano malayo yung kanyang pinagkukunan. Kasi ito, baka nilagyan nila ng tolerance kung merong power loss. Depende sa kanyang system, kung ano ba yung pinagbabasihan nila, meron silang tolerance formula. Pero magagamit nyo to, pero hindi ko ma-advise na ito ay both accurate. Presumption lang o parang cost lang. So, magkaroon kayo ng idea kung sa baga. So, ngayon, gawin natin yung ating consumption ay bawasan natin. Pag babawasan nyo yan, halimbawa, 0.25 ang gamit nyo sa isang oras. Sa isang araw. I'm sorry. Sa isang araw. So, ang gagawin nyo, pag 0.25, 15 minutes lang kayo magpapakulo. I-calculate natin. Yan. Sa isang araw, gagamit kayo ng 5.22 o 5.23 centavos na kuryente. Sa isang buwan, ang magagastos nyo ay 159.15 o 16 centavos sa isang buwan. So, ganun siya katipid. So, take note, mas madaling magpakulo ng mainit na tubig sa electric kettle compare sa LPG gas. Kasi depende po yan sa lakas ng apoy ng LPG gas stove nyo. Pwedeng medium, pwedeng naka-high. So, yan po. Pero sa electric kettle, fix po yan kasi gumagamit po tayo ng watts sa ating power rate doon sa ating appliances.